Ipakikita ko sa inyo kung paano ko itinatanim itong dragon fruit. Ang sangkap ay ipa, yung sunog na ipa ng palay, rice hull. Magkapareho ang dami nila at lupa. At yan, haluin natin dahil yung lupa ay baka mapindit. Pag lupa lang titigas yan, para pagka buhaghag, kahit magdilig ka ng mga organic ay napaka-effective. At yung pundo, nilagyan natin ng dahon ng saging na itong tuyo para isang abono niya. Ang dragon fruit ay hindi nangangailangan ng napakalaking lupa. Tayo maglalagay ng van. Hindi ko pinuno sapagkat may mga ilalagay pa ako dyan sa mga dating na araw na mga organic para isang purpose. Lalagyan ko ng mga nabubulok na dahon para tumahan ng bulate dyan, at itong dragon fruit na 2 dahon ay ating babaliin sapagkat nakita ko na ito palang kahit dulo ng dragon fruit na sumayad sa lupa ay umuugat. Kaya para matibay ay hindi na natin lagyan natin ng kaunti at para hindi siya mamatay, lagyan natin ng dahon para yung kanyang katawan ay may takip. Hindi baling matabunan siya ng kaunti. Hindi baling matabunan ng kaunti, oh. Saka na lang natin bababa kapag sumibol na. Ito namang mga naiwang ito, tatabunan din natin para hanggang dito hindi ma-expose sa init, dahil ito yung mga baguhang tanim pa lang. At ito ang pandilig dito ay ibababad yung abo sa tubig, at yung tubig ang ididilig dyan. Pero yun ay kahit once a week lamang gawin ay okay lang. Kaya napakahalaga sa akin ang dahon ng saging. Pag ako'y nakakita nito sa mga tabihan-daan, ako'y kumukuha, dala-dala ko dito pa uwi. Yun ang hihinayang na masasayang lamang yan. Kaya ating gagawin ba? Itong isa ay yung dulo nito ay akin ding kinilo. Ang purpose ito ay hindi pataasin. Para malamig yung kanyang puno.
Okay, pinakita ko sa inyo kung paano ako nagtanim ngayong araw ng dragon fruit sa galon ng mantika. Maraming salamat sa pagsubaybay sa Natural Wellness si Pastor Vito.